Pakita muna natin itong isang, kasi merong mga gago rin dyan na binabati ko si Bato. Bakit daw hindi niya sinabi? Relax lang kayo mga kabayan, mga kababayan natin. Kasi minsan kasi meron dynamics yan eh. Bago para sino ba munang magdatakil ito sa mga Duterte? Siyempre, hindi naman po pwedeng una-una si Senator Bato. Ang importante naman, ito yung statement niya eh, okay? Meron ditong post na shinare ni Bato. Ito yung statement niya. Hawak na blankong BICAM report ni Pangulong Duterte, isang lehitimong report. Kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganun din ang binigay sa amin. Kasama rin, di ba? Sino ba yan? Kasama si Amy, nagsabi din dyan eh. Iisa lang ang BICAM report, kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. Okay? So yun daw yung inabot na sa kanila, blanco din daw. Dahil nga may pumupuno sa kanya, meron din siyang dinagdag na sinabi dito sa post. For those who are saying that I am scared, that you are discard me. You know, if I were scared, I should have signed the BICAM report. I was the one only who didn't sign and walk out of BICAM meeting. Yun, nag-walk out pala siya. Malamang, nung nag-walk out siya, nag-usap-usap na sila ng kampo nila na sinasabi, ito, i-report mo. Kasi si Ungab ang taga Davao, report mo. Siguro yun ang laging nandun na i-report mo ito kay Pangulong Duterte. Ayan, hanggang pinag-usapan na nila na gagawa na sila ng podcast, di ba? At mas may papaliwanag po ni Ungab. Bakit to? Si Ungab po 2 beses naging chairman ng appropriation. Mas alam niya yung mga galawan sa kamera. Alam niya yung papaano i-hocus-pocus ng mga animal doon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo hindi ho kaya. Eto, tanong lang sa mga kababayan natin. Hindi ho kaya, meron niyang connection doon sa pagkasibak nung isang chairman ng isang komite sa Kamara? Hindi kaya nalaman nila na booking ng Malacanang, bakit ganito to? Bakit nagang blanco ito? Tapos nalaman na merong nag-hocus-pocus doon sa printing na. Pinanagot. Tapos ang inilaglag, yung sinibak sa kanyang posisyon bilang chairman. Hindi kaya? Para bagang, kaya nga dapat magsalita dito si Zaldico eh. Dapat magsalita siya. Kasi baka mamaya, merong nabuking ang Malacanang, pinagsabihan ng House, at ang para bagang sacrificial lamb, eto na lang tao ko. Si Zaldico na lang ang malaglag. Pero may mas matindi pa palang nasa ibabaw niya, hindi natin alam. Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, papayag ka ba na ikaw ang naging sacrificial lamb sa mga sitwasyon na ito? Sa mga abiryang ito, sa mga kaguluhan na ito? Tila parang ganun ang lumalabas. Di ba? Hindi natin alam. Parang ikaw ang sacrificial lamb. Sana magsalita kayo kung ano ba talaga nangyari. Totoo ba o hindi totoo na kayo ay sacrificial lamb? Totoo ba na meron talagang blanco bago ma-print? Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Ang importante dito malaman natin ang katotohanan dahil meron ng isang nagsalita. Meron pong isang nagsalita, tila talagang todo siya pagtatanggol. Pakinggan natin, pakinggan. Ano mga declare na committee report na unconstitutional? Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala yung ang issue dito, yung sense na magreklamo. Yung mag-file ng complaint sa Supreme Court na unconstitutional. Okay? Ito ang paliwanag ni Escudero. Linawin natin kasi para hindi tayo maligaw. Kasi alam mo si Escudero, maganon yan. Mabulaklak ang kanyang bibig. Tila parang tama talaga lahat ng sinasabi niya, di ba? Parang ganon. Pero tandaan natin, ang tanong dito, ang issue dito, yung pagsampa ba ng nila Ungab, hindi ko pa lang alam kung nagsampa na,
sa Supreme Court na unconstitutional yung GAA? Yun ang tanong. O, sagot. Tulad nga, hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalaga. Ayan, bigla kagad. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Wala naman sinasabi iniiwasan. Kasi nga, ang tagal niya sumagot eh. Dito, parang hero pa siya. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Kaya lang mas marami pang issue na dapat tayong talakayin sa buhay. Ano issue nyo ni Hart? Hindi. Ako nagtatanong lang ha. Kasi sir, hindi totoo yan. Na marami pa tayong isyung dapat pag-usapan. This is the main issue. We're not talking about millions here, sir. We're not talking about billions here. We are talking about trillions. Pera ng taong bayan. Wala nang iba pang mas mahalaga na issue sa lipunan kung hindi yung paggasta ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Kaya tayo naghihirap, kaya tumataas ang lahat ng bilihin, apektado ho yan sa tama at maling pagbabudget ng gobyerno. Bakit kanyo? Pwede saan ang budgetan ng Department of Agriculture ng ganito para ma-subsidy yung mga bilihin, yung mga kailangan sa mga farmers para bumaba ang presyo. So anong usapin yan? Usapin ng budget yan, sir. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi ako may mas mahalaga pang issue. Sir, ito ang pinakamahalagang issue sa lahat. Mawalang galang na po, Senator Escudero. Mawalang galang na po, sir. Ito ang pinaka-importanteng issue sa ating bayan. Budget. Diyan nakadali lahat ng proyekto, trabaho, pagkain, food security, crime prevention. Bakit? Budget, importante yan. Pag walang pera, hindi gagalaw ang gobyerno. Mantakin mo kung sakaling totoo yung mga akusasyon na talaga nagkaroon ng hokus-pokus diyan. Madadali ho ang lahat ng aspekto ng ating lipunan. Paano ko nasabi? Pumunta ka sa restaurant. Nagdadabog ang waiter at saka waitress. Yung tipong hindi pa ang sarado alas 10. 9 o'clock ka pumasok, tumitingin na sa relo. Sana ko Rolex. Hindi, joke lang. Si Dada at saka si Coach Oli kasi. Sana ko Rolex. Titingin-tingin. Alas 9 pa lang, alas 10 ang sarado, ha? Para bagang sinasabi, wag na kayong pumasok, animal kayo. Maliliit kami sa mga jowa namin pag-uwi. Dadaan pa kami sa kabit namin. Di ba? Ganon. Bakit kanyo? Di umupo ka, alas 9 na. Upo ka. Sir, last call natin, 9:30, ha? Ay, siguraduhin mo, alis ka ng alas 10, ha? Ganon eh. Ganon yung mga yan eh. Tapos ano mangyayari? Habang umu-order ka, patingin-tingin doon sa, wala na to, wala na to, wala. Para baga dinidiscourage ka kumain. Wala na to. Sumisigaw sa kitchen. Kala mo nasa palengke. Sige. Sir, matagal po ito lutuin. Mga 30 minutes. Mga 45 minutes. Para bagang wag ka nang umorder. Buwi ka na. Tapos siyempre, pagpipilitan mo, pagka-order mo, magdadabog na. Banat Bay, ano naman kinaugnayan niya sa budget ng Pilipinas? Bakit ganun yung waiter? Alam niyo kung bakit? Underpaid. Hindi binabayaran ang kanyang overtime. Mababa o kaya minimum lang ang kanyang sahod. Hindi ko sinasabi na justifiable ang action kung sakasakaling ganun yung action ng isang waiter o waitress. Anong ibig ko lang sabihin? Yung salary niya, yung budget niya, affects yung kanyang trabaho. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Etong budget ng Pilipinas affects every department nagagalaw sa Pilipinas. Kung sakaling hindi maibigay, kasi balita ko, may problema pa daw sa pensyon ng mga kapulisan. So hindi maibigay ng tama, kulang-kulang yung ganito, o sa PhilHealth, halimbawa, apektado, hindi ho kayo, sir, ang apektado ho kaming mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Ganun kahalaga ang budget
deliberation. Ganun kahalaga ang budget na gagawin o itong GAA. Ganun kahalaga yun, sir. So don't say na may mas mahalaga pang mga bagay. Huwag niyong pagandahin at gawing hero kayo kasi hindi kayo sumasagot. Tandaan ninyo mga kababayan. Eto ha, tandaan nyo ito. Ilagay nyo sa utak to habang pinapanood nyo ito. Kasama si Escudero sa pumirma sa di umano allegedly na blankong budget. So naturalmente, kung totoo na ikaw ay kasama sa pumirma ng blankong budget, hindi ka talaga makakasagot kagad. Maghahanap ka pa ng dahilan, eksplanasyon, o di kaya susubukan mo ang lahat ng bagay para mailusot. Bakit? Pumirma ka eh. Tama, mali. Pakinggan natin. Yung bagay na dapat tugunan ng pansin at hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinopansin sa kanya. Anong question niya sa korte? Yan. Tama naman siya dito eh. May punto siya dito, but that is not the point of the Filipino people. Sabi niya, if totoo yung sinasabi ni Ungab at Pangulong Duterte, binanggit niya pa nga isang abogado na si Atty. Vic sa Senado. Ay, mali. Totoo, di ba? Sinabi niya, na si Atty. Vic. Di ba? Hindi niya binanggit pala. Pero ang punto dito, sinasabi niya, hindi yan magiging magkakaroon ng value sa korte. Bakit? Hindi naman yan yung pinirmahan. Tama naman po siya dyan. Nagigets nyo? But that is not our point. You are missing the whole point, Senator President Escudero. Senate President Escudero. Bakit to? The point is, bakit may blanco? Hindi lang si Pangulong Duterte o si Ungab ang nagsasabi, meron pa sa ibang mga kampong nagsasabi na blanco nga. Naintindihan natin? That's the issue. Whether it's going to be unconstitutional, it's not for us to say. Nasa Supreme Court na po yan. Or tatayo yan sa Supreme Court, depende sa mga ipipresentang ebidensya. But the point here, very unethical, immoral, na merong blankong pinirmahan ang mga senador natin at mga congressman. That's the point here. So wag natin ilihis ang usapan na wala naman yan, malabo yan sa korte kung ano man. Hindi yun ang punto dito, sir. Legal itong bawal dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act buying and road bill ba, may blanco ba? So tama naman kayo, wala talagang blanco doon. But along the way, may nagsulat ng fill in the blank. Merong ganun. Di ba? Hindi tamak na mag-akusan may blank check na pinigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release. Tingnan niyo yung salita niya. Hindi totoo na may blanco sa binigay ang Kongreso. Remember, when you say Kongreso, it's not the Kamara only. House and the Senate. Yun ang tinutukoy ng Kongreso. But again, di ba, pinapaliwanag nga kanina ni Lacson, napaka-importante ng paliwanag ni Lacson, posible naman na talagang hindi blanco yung nagkuha ng BICAM at saka ng, sabihin yung pinirmahan ninyo, blanco, pero nung sa i-report na, para sa printing na, hindi na blanco. Posible yun. So tama yung words mo, you're not lying at this time. Pero the point here, ang tanong, yung BICAM, yun ang tanong dyan eh, yung BICAM na tinutukoy ni Ungab, blanco ba o hindi? Yun ang tanong, hindi yung report na binuuna ng Congress, kasi baka mamaya, along the way, di ba? Pagkakuha doon sa BICAM report, bigay doon sa animal, kung sino mang hayop na pumirma, naglagay ng mga number dyan, hindi na blanco, tapos sinulatan niya na. Blanco pala, tapos sinulatan niya na, tapos ipinakita. Ito ha, isa pang proof na posible yun. Tuloy natin. Ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill,
na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pa constitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng release. So, yun ang punto niya dito, yung constitutional. Okay? Kung gusto nila mag-adse ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malayan silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa palikat parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito. Next na. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 13 session days tama? Next. Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Next. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days na mas magtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na Anong mas importante? Yung bill ni Ontiveros? Kaysa sa budget ng entire government? Ganun na sinasabi mo, kaya hindi nyo na pinag-uukulan ng pansin to? Hindi nyo pinag-uukulan ng pansin dahil baka naman hindi nyo kayang maipalusot. Kasi puno ng ebidensya. Kasi hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. So, sir, ako nagtatanong lang po ako, palusot po ba yan ninyo? Hindi, wala na kasing oras. Meron pa tayong mga kailangang pagtuunan ng pansin. Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinututunan na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran, alam niya ang igaya proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee. Tama ka naman dyan eh. Pero hindi yan ang pinupunto nila, Ungab. Ang punto dyan, bakit pinirmahan ng mga senador at ng mga kongresista yung BICAM report na yun? Bakit nila pinirmahan? At the same time, sino ang nag-fill ng mga blanco doon? Yun ang pinupunto nila, hindi yung ang constitutional na ganito, ganito. Kaya sinasabing ang constitution o yung sinabi nila Ungab na dapat dalhin na to sa Supreme Court. Kasi nga ang punto doon, may blanco, tapos kung na-print man na hindi na siya blanco, merong anomalyang nangyari. Yun yung sinasabi. Wala naman sinasabi na doon sa final printed na yung GAA, yung magiging bill, yung magiging batas na, ay blanco. Sir, wag natin ibahin eh. Iniiba natin ang kwento eh. Report, wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklara unconstitutional ay batas. Hindi yan ang point. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ay ang kina-question at kompleto yung batas. Hindi yan na kini-question, sir. Hindi. Hindi ho yung... Ano sinasabi nyo dyan? Produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question at kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay datsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun gano'n kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niya, pinakita nila unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasado na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, unenrolled bill ng GAA.
kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukatang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Nako. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod. Kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee report. Napaikot-ikot pa nito eh. Hindi yan ang punto eh. Ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilinda Blanson pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, ni payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang Korte Suprema, kung sakasakali Ito nga yung sinasabi ni Escudero. So, ito mga kababayan, malinaw na malinaw. Tama naman yung sinasabi niya. Tama. Oh, hindi naman yun, pero hindi yun ang punto. Tama yung sinasabi mo, pero hindi yun ang punto ng live. Patungkol po dyan sa GAA at saka sa hindi po patungkol sa GAA kung hindi doon sa BICAM report. Yun po ang tinutukoy ni UNGAP at ni Pangulong Duterte, hindi yung GAA. So, wag po natin ibahin ng kwento, ha?